Sigurado ako na malulungkot itong si Jeremiah Gray kung sakaling i-trade nga siya ng Barangay Ginebra. Pero hindi rin naman natin masisisi ang Barangay Ginebra kung sakaling gawin nila ito. Alam naman nating lahat na nung kinuha ng Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray, ito ay meron ng ACL injury. At sinabi ng Terra Firma na kaya nila tinrade ito dahil nga ang tagal daw makarecover. Nung una, ang tingin ng karamihan, sinabi lang yan ng Terra Firma na excuse para ipamigay si Gray. Pero ngayon nakita natin na talagang injury prone para talaga ito. At ang balik na nito na pinakamaaga siguro next season na. Baka middle or late nung first conference next season. Hindi pa natin sigurado yan. At syempre pag-iingatan ni Coach Timko ng paggamit yan. At nakaka-frustrate din naman yon dahil hindi mo ma-utilize ng tama yung player dahil nag-aalangan ka na baka ma-injure na naman ito. So sa ngayon, siguro Hinebra iniisip na baka mas mabuti na i-trade na lang nila si Jeremiah Gray habang meron pa itong value. Wag naman sana pero mahirap kung ang mangyari dito katulad ni Dylan Ababu na palagi na lamang nai-injure at hindi na-realize yung buong potential niya. So sa ngayon, kailangan natin pag-isipan, katulad na lang nitong mga reports na si Chris Newsome daw baka pumunta sa Hinebra, baka pwede na nilang i-offer itong si Jeremiah Gray dito sa MVP group at samahan pa ng ibang players o kaya first round picks para naman hindi madugi ang Meralco. Isa yan ngayon sa tinitignang posibilidad dito dahil ito si Jeremiah Gray, alam natin mahusay na player yan at yan yung mga tipong gusto ni Coach Tim Cone, yung mga athletic at matatangkad na wingmen na magaling sa perimeter defense at may outside shooting. Yun nga lang, kung palaging injured, paano ang gagawin mo sa ganyan? Katulad nito si Jamie Malonzo, balita nga ilang araw na rin hindi nagpa-practice. So kailangan ng Hinebra na maghanda talaga at pag-isipan na yung future nila na kung mas makabubuti na si Jeremiah Gray ay i-trade na o hindi. Posible kaya na itong si Benny Boatwright ay hindi na bumalik dito para sa San Miguel Beer. Sa kasalukuyan kasi itong si Benny Boatwright ay nakakuha ng kontrata dito sa China at doon siya naglalaro. At mukhang na-impress dito yung mga Chinese teams na pinaglalaroan ni Benny Boatwright. At hindi na nakagugulat kung siya ay magtagal dyan. Siyempre sa conference na to, hindi naman magiging problema yan dahil all Filipino nga tayo. Pero ang mukhang hinahanap kasi ng San Miguel Beer ay magkaroon sila ng tinatawag na resident import. Katulad ng Hinebra may Justin Brownlee palagi at itong TNT si Ronde Hollis Jefferson. Yun sana ang gustong gawin ng San Miguel dito kay Benny Boatwright. Yung bang hindi na sila maghahanap ng panibagong import pagdating ng Commissioner's Cup dahil alam natin napakahirap niyan sa mga teams. Yun nga lang, siyempre kahit alam natin mayaman ng SMC at MVP group pero hindi natin kayang tapatan yung i-offer ng China, Japan at ng iba pang mga mayayamang bansa do sa mga basketball players. Kaya nga yung mga sila Dwight Ramos, Kai Soto, sila Carl Tamayo at yung iba pa ay naglalaro sa abroad. So tignan muna natin kung ano mangyayari dito pero kung sakasakali na si Benny Boatwright ay hindi na makabalik dito sa San Miguel Beer dahil bigyan siya ng long-term contract sa China, siyempre, kailangan maghanap na naman ng SMB ng panibagong import. Siguro ang iisipin ng iba baka si Chris McCollum na lang ang kunin. Ang problema ito si Chris McCollum meron din kontrata sa Taiwan. Kaya ayan nga ang dahilan kung ba't hindi siya nakuha ng SMB. So ito siguro to sa magiging, siyempre hindi mo natitignan ng San Miguel Beer yan dahil nga nakafocus sila sa all Filipino. Pero eventually kailangan tignan din nila yung magiging sitwasyon sa Commissioner's Cup. Tandaan natin si Coach Tim Cone sinabi na kahit all Filipino ngayon, meron na silang import dito sa darating na Commissioner's Cup at Governor's Cup. Alam natin si Justin Brownlee yan. At yan ngayon ang pinag-iisipang mabuti nitong San Miguel Beer kung sakasakaling hindi na nga makabalik itong si Benny Boatwright dito sa PBA dahil sa China. Nung una ang tingin natin malakas tong TNT dahil on paper nakita naman natin si Brandon Rosser, ito sila Jason Castro, RR Pugoy, Calvin Oftana. Pero dami nagulat nung natalo ito dito sa Blackwater Bossing. Dahil syempre alam naman natin kung line up ang pag-uusapan kahit nandiyan silang Batak mas malakas itong TNT. Ang isa pang nakakagulat dito yung paraan ng pagkatalo ng TNT kung saan tinambakan talaga sila. Umabot pa ng 20 puntos. Kaya marami nga nagsasabi na baka hindi pa satisfied yung management dito at baka kukunin pa itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX. Alam natin matagal nang binabalak yan ng TNT pero hindi nila matuloy-tuloy dahil nga itong si Coach Frankie Lim, syempre naiintindihan din natin ayaw bitawan ito si Bolick. Baka pati ito si Jong Wichiko na napapabalitang papalit ito kay Frankie Lim ay ayaw din syempre mawala yan. So sa ngayon mukhang nagpupumilit yata TNT na makuha ito si Bolick dahil sa tingin nila hindi pa supisyente yung lakas ng lineup nila.
Sino ba namang team ang gustong matalo dyan sa Blackwater na umaabot ng mga 20 puntos ng lamang, lalo na TNT ka? So sa ngayon, ang pwede sigurong i-offer ng TNT o malamang i-offer dyan na itong si Kib Montalvo o kaya si Glenn Cobontin para dito kay Robert Bolick. Nakita naman natin kung paano umiscore si Bolick at kung paano niya pinangunahan itong NLEX doon sa panalo nila. Naka 31 points siya doon sa huli nilang game. Kaya sa tingin ko, hindi magtatagal at makukuha rin nitong TNT Tropang Giga itong si Robert Bolick. Ang tanong na lamang ay kung sino kapalit ng kanilang player para makuha ang serbisyo nito. Dahil sa ngayon mukhang determinado si Coach Chot Reyes na palakasin talaga itong kanilang lineup. Dahil syempre, alam natin na nakita naman ng TNT kung paano naglaban ng SMC ulit doon sa nakaraang Commissioner's Cup Finals at yan ang ayaw nila. Dahil hindi lang SMC ang naglaban dyan, kung hindi yung tatlong MVP teams ang agang nalaglag at yan ngayon ang gustong baguhin nitong TNT tropa. Kaya niya si Robert Bolick malamang tuloy na yan. Marami ang nakakapansin na ang sama talaga nitong start nitong rain or shine na naman. Natalo sila kagabi at 0-2 na. Alam naman natin lahat na nung last conference, ganyan na nangyari dito sa ROS. Ang sama nung simula. At syempre, alam na natin nangyari, humabol sila pero ang nangyari doon sa seeding sa playoffs mababa. Kaya ang aga nilang na-eliminate dahil powerhouse yung nakaharap, yung SMB. Sa ngayon mukhang 0-2 na itong rain or shine at magiging mas mabigat pa yung mga darating nilang kalaban. Kaya yan ngayon ang iniintindi nitong si Coach Yeng Yao. Nakita natin nag-iinit itong si Coach Yeng, na-eject nga siya doon sa laban nila sa Meralco kung saan nanalo ang ball sa overtime. Nabanggit natin doon sa nakaraang video natin na meron ng Twin Towers itong rain or shine pero hindi pa ginamit itong si Luis Villegas dahil kagagaling lamang sa isang injury. Pero sa tingin ko sa susunod na laro dapat magamit na to si Villegas dahil mukhang nagkukulang sa firepower itong rain or shine. Kahit na maganda yung performance ng kanilang mga guards, mukhang may kulang pa rin dito sa ROS at yan ang kinakailangan nila ngayon. Dahil dito masasabi natin na itong rain or shine, mukhang kinakailangan talagang gumawa ng trade kung sakaling hindi pa sila manalo ng sunod-sunod. Hindi katulad ng last conference, nagpalit sila ng import hanggang makakuha nung talagang fit sa kanila at yan ang dahilan kung ba't sila nanalo. Pero ngayong Philippine Cup, walang import na aasahan itong mga teams natin kaya kinakailangan either yung mga players na nandyan ay mag-deliver o di kaya naman ay talagang gumawa sila ng paraan para mapalakas itong kanilang koponan at sa pamamagitan niya ng mga trades o free agent pickups. Sa ngayon, itong rain or shine kailangan mag-regroup ng todo dahil mahirap mangyari yung nangyari sa kanila nung huling conference kung saan 0-5 yung umpisa nila. 0-2 na ngayon itong rain or shine at kinakailangan nila na manalo na doon sa susunod nilang laro. Mahirap yung mabaon ka dito sa Philippine Cup dahil tandaan natin, itong San Miguel at Magnolia, Ginebra, hindi pa naglalaro yan. Kapag yan ay mga naglaro, lalong magiging mabigat ang schedule. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Luis Alon, John Mark Cantos, John Ray Mark Isuela, Michael D, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Romeo Conchada, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Jason Mendoza, Enju, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Dionisio Mercado, Rico Olarte, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Luis Alon, Sinuel Corpus at ang iba pa nating taga-subaybay.